Tayo ay nabubuhay sa mundong may liwanag at dilim. Nagtatalo ang liwanag at dilim, pagsapit ng takip silim. Ginawa ang ating mga mata para makakita. Pero pag kumagat na ang dilim, gaano ka kasiguradong nakikita mo sila? Ako nga pala si Six, ang maglalapit palalo sa kasagutan na inyong hinahanap. Simulan na natin ang pakikinig. Magandang gabi po sa inyong lahat. So bago tayo mag-start, shoutout nga po pala sa nag-iisang member ng ating channel, kay Mandy Quijada. Ayan. Sa mga gusto rin ma-shoutout, pwede kayong magpa-member sa ating channel. Click nyo lang yung subscribe. And then meron dun membership plan. Kayo na lang mamili, mura lang po membership plan natin. Wala pang 50 siguro. Wala pang 50 pesos yan. So, start na po natin ang ating storya. December 3, 2025. Itong araw na to ang hindi ko makakalimutan. Isang gabi, pumunta mga kaibigan ko sa aming bahay at nagkayayaan na tumambay sa labas ng bahay. Buntis na ako nung araw na yan. 8 months. Habang nasa labas sila ng bahay, ako naman ay nasa pintuan lamang at ang aking ina ay nakahiga sa gilid ng pintuan. 11:30 na ng gabi ay nagkikwentuhan pa kami noon. Mahaba-haba na rin ang pinagkikwentuhan namin pero hindi pa rin kami naantok. Kakwentuhan ko mga pinsan ko. Ang buwan noon ay sobrang bilog. Naalala ko ang kasabihan noon na kapag bilog ang buwan, may aswang o kung anumang kababalaghan ng mga aring mangyari. Hindi namin napansin ang oras. 12:55 nang sumakit ang tiyan ko at napalingon ako sa gilid ng bahay. Oo nga pala, ang bahay namin ay tila liblib na lugar at likod ng bahay ay bukid. Sobrang dilim pero may ilaw naman kami. Kaya napadpad ang mga kaibigan ko sa amin dahil masarap tumambay at mahangin. Balik tayo sa gabing sumasakit ang tiyan ko. Napansin ko ang isang lalaki sa gilid ng bahay namin. Nakatitigan ko ito at tila bang parang gusto niyang lumapit ako sa kanya nung gabing yun. Tinanong ko ang isang kaibigan ko kung anong oras na dahil sumasakit na rin ang tiyan ko. Mag-aalauna na pala. Uuwi na ba tayo? Sambit niya, kaya pumayag na akong umuwi na sila. Habang paalis sila ay hindi ko pa rin makalimutan ang lalaking nasa gilid ng bahay at sobrang dilim doon. Nagtataka ako. Malabo ang mukha niya. Hindi ko masyadong makita ang buong pangangatawan. Pero alam ko sa sarili kong lalaki ito. Habang umaakyat ako sa taas ng bahay namin ay nakirot na yung tiyan ko. Nandun na rin ang aking kasintahan na natutulog na. Kaya tumabi na rin ako nung gabing yun. Kinabukasan pagising ko, nagkwentuhan sila mama sa labas at ang mga kapitbahay namin tungkol sa nangyari noong madaling araw. Tinawag ako ni mama at may sasabihin daw sa akin. Lumapit kaagad ako kay mama at sabi sa akin na, "Nak, kagabi anong oras ka na umakyat? May lalaki sa likod ng bahay. Marumi at nanlilisik daw yung mata. Napilit umaakyat sa puno doon sa likod ng bahay." Kwento ni paring Doming at nakita rin daw ito ni Maning nung oras ng madaling araw, nak. Inaaswang ka na. Kaya sabi ko sa'yo wag na wag ka nang lalabas. Di ba sabi ko magpahinga ka na maaga pa lang? Dahil mabango sa mga aswang ang tiyan mo. Dahil manganganak ka na. Kaya yan ang gustong gusto nila. Maniwala ka sa akin. Dahil sa mga sinabi ni mama ay napatulala ako at tila di makapagsalita. Yung lalaking nakita ko, ayun yung nakita nila na tila gusto akong palapitin nung gabing yun. At isang rason na rin siguro kung bakit nasakit yung tiyan ko ay dahil siguro doon sa lalaki. Simula noon, hindi na ako nagpapaabot ng ganoong oras at laging may bawang at bala na nakadikit sa tiyan ko. Sabi nga nila panguntrang araw yun sa mga aswang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kwento po ito ng best friend ko noong college. Experience daw ito ng roommate niya sa dorm. Nangyari ito around 2012. So ito na nga. Yung roommate niya parang a year old lang sa amin and sa ibang school nag-aaral. Si roommate daw galing Araneta para manood ng UAAP and para makauwi sa dorm nila sa may Sampaloc, nag-decide yung roommate niya na
mag-LRT2 na lang. Siya lang mag-isa bumiyahe noon since malapit lang naman daw sa Cubao ang mga kasama niya manonood. This was around 8 in the evening and sumakay na rin siya sa train. Nakaupo daw siya on the right side, so makikita mo lahat ng pumapasok. Naka-earphone siya nung tumigil yung train sa may Gilmore Station, which is usually, di ba konti lang sumasakay na pasahero dito? Pero nagulat siya sa pumasok na konting pasahero. May pumasok daw na babaeng duguan. Normal lang daw ang suot na damit. Basag yung isang bahagi ng muka at madaming dugo sa ulo at katawan. Malapit lang daw sa kanya yung babaeng duguan. Nakatayo sa harap ng mga nakaupo at nakahawak pa daw sa may hawakan. Parang normal na tao. Nagko-commute. Nakatitig lang daw sa bintana. Pero ang pinagtataka niya, hindi nagre-react yung mga tao. Parang siya lang yung nakakakita. Takot na takot daw siya noon, to the point na pumikit na lang siya at umiyak. After a while, naisipan niyang imulat ang mga mata niya. And ganun pa din. Nakatingin lang sa labas yung babaeng duguan. Di niya napigilang titigan yung babae. At yung ibang pasahero, wala lang talaga. Parang hindi nakikita. Titig na titig siya sa babaeng duguan nang bigla daw lumingon ito sa direksyon niya. Nakipagtitigan sabay ngiti sa kanya. Gumalaw daw yung babae na parang lalapitan siya. Kaya ang ginawa niya ay bumaba na siya. Saktong bubukas na yung pinto. And sa may Bimapa Station, bumaba siya. Kahit sa recto pa dapat siya bababa. Iyak daw nung iyak yung roommate niya pag uwi sa dorm nila. At di din siya nakatulog nung ikinuwento yun sa kanya. After noon, takot na kami sa may Gilmore Station kasi nga konti lang yung sumasakay at bumababa doon. Usually, laging walang tao yung platform. So ayun nga guys, hanggang dito na lang yung kwento ko. Ingat tayo sa pagsakay ng train. Baka mamaya, kung ano pa yung makasabay natin. Magandang gabi po. This is my first time na sumulat about my experience na muntik ko ng ikapahamak. Nagtrabaho ako bilang isang kolektor ng isang cooperative dito sa Eastern Visayas. At ang duty and responsibility ko ay mag-CI or BI ng mga uutang. Then suddenly, may isa kaming client na babae, 55 years old. Nabigla ako nung nabasa ko ang address na nakalagay sa application niya. Kasi first time kong malaman yung ganitong address ng lugar. Pinagsabihan ko naman yung manager namin na, "Sir, dito na ako lumaki sa bayan na to. Pero ngayon ko lang narinig o nalaman ng ganitong lugar. Pero since naman na ang habol ng cooperative ay magpautang, binaliwala niya yung sinabi ko." Then ito na nga, nag-schedule na ako pumunta sa lugar na yun. At 3 AM, bumiyahe na ako papunta sa lugar ng client namin. Inagahan ko lang kasi base sa nakalap kong impormasyon, 4 hours ang biyahe sa motor. Nakarating naman ako ng ligtas sa bayan ng client namin around 7:30 AM. Tapos sinabihan na ako ni sir na, "Tara na, sakay ako sa'yo. Punta tayo ng tawiran papuntang isla, doon sa may amin. Pero daan muna tayo ng merkado, bibili tayo ng asin." Di ko akalain na yung asin na bibili namin ay protection ko pala yun sa lugar nila. So eto na nga, dumating na kami ng bandang 9 AM sa barangay nila. Lahat ng nakatambay sa daungan at mga nakakasalubong namin, ang lalim ng tingin sa akin. Para akong artista, sabi ko sa client ko. Ang response naman niya ay, "Sir, wag mo nalang pansinin." Then doon, pagdating namin sa kanila, pinakita niya ang tindahan niya. Tapos may mga alaga din silang lobster. Ine-export daw nila ito sa ibang lugar. Ito daw kasi ang malakas ang kita nila. So, inapprove ko naman nung nalaman ko na may ganito pala silang business. Bandang tanghali na, naghanda ng tanghalian yung client namin. Ang lalaki ng alimango, sugpo pati lobster. Sabi niya sa akin, "Sir, tara, kain na tayo. Huwag kang mag-alala, mainit pa yung mga hinanda kong pagkain. Iwas hawa sa pagiging aswang." Gumiti ako. Tapos ang sabi ko, "Di na uso yan ate, sa panahon ngayon." Pagkatapos, bigla siyang tumitig sa mga mata ko. Sabay sabing, "Sir,
Huwag kang papakasiguro. Tapos may biglang kumatok yung kapitbahay niya. Nagdala ng saging na hinog. Natakam ako kasi parang gold ang kulay ng balat dahil sa kinahinugan. Natapos akong kumain, akmang kukuha na ako ng saging. Hinawakan ng kamay ko ng client ko. Sir, may binili akong mansanas sa bayan kanina. Yun na lang ang kainin mo. Baka daw kasi sumakit pa ang tiyan ko doon sa saging. Wala namang naging problema sa akin kaya mansanas na lang din ang kinain ko. Nagpaalam ako sa client ko na magbabanyo ako kasi naiihi ako. Tinuro niya yung CR nila na nasa labas ng bahay. Habang umiihi na ako, biglang may napansin akong mata na tumitingin sa akin. Alam ko naman sa sarili ko na mata yun. Tapos napakapula pa ng kulay. Dali-dali akong lumabas. Tiningnan ko sa likod pero wala naman akong nakita. Kinuwento ko naman sa client ko kung ano yung nakita ko. Tapos ang sabi niya, baka sir, namamalikmata ka lang. Di nagtagal, niyaya niya na ako na ihatid sa pantalan at sarili nilang pump boat nang maghahatid sa akin papunta sa bayan. Ang problema nga lang, nagkaaberya yung pump boat na dapat sasakyan ko kaya napatambay muna kami sa waiting shed ng pantalan. Ang nawiwirduhan ko lang sa mga kinikilos ng mga tao na nandun ay puro pabulong lang ang kanilang pag-uusap. Di tulad sa karaniwang tambay na nagtatawanan at nag-uusap ng normal. Tapos may tingin pa ng tingin sa akin na dalawang babae, sabay bulong. Biglang bumulong yung client ko sa akin na, Sir, wag mong pansinin ang mga yan. Wag mo na lang din tingnan. Mga bandang 3:00 na ng hapon, atat na ako makabalik sa bayan. Kasi ang sabi ko, babiyahe pa ako ng 4 na oras. Tapos baka magkaaberya pa ako sa biyahe, maabutan ako ng gabi. Ang ginawa ng client ko, kinausap niya lang ang isang kagawad sa barangay. Sinabi niya dito na aarkilahin na lang daw yung bangka niya. Kaso sa kasamaang palad, sira din daw. Kinausap naman ng client ko yung asawa niya kung kaya pa nga bang maayos yung pump boat nila. Ang sabi ng asawa niya, may dapat palitan na pyesa. So ayun na nga, dito na ako nagsimulang mangamba. Kasi malaki ang tsansa na hindi ako makakabalik sa amin nung araw na yun. Pati mga pribadong mga pump boat, walang gustong magpaarkila. So ang ginawa namin ng client ko, bumalik kami sa kanila at napagdesisyonan ko na lang na doon na lang muna matulog at magpalipas ng gabi. Pinahiram muna ako ng damit ng asawa niya. Matapos namin maghapunan, kinuha ko ang cellphone ko para mag-contact sa bahay. Baka kasi mag-alala na ang pamilya ko at nagkataon nag-brown out sa kanilang isla kaya wala din tsansa na makapag-message ako. Mga bandang 7:00 ng gabi, may kumatok sa pintuan sa bahay na tinutuluyan ko at nagyaya mag-inuman ng tuba. Nagyayaya mag-inuman ng isa nilang kapitbahay kasi nga mayroong bisita yung client ko, which is ako yun. Tumingin ng malalim si client sa asawa niya at hindi pumayag dahil di daw ako umiinom. Tapos may dumating na magkakapatid na lalaki, may dala ng pulutan na isda na inihaw. Pinilit yung mag-asawa dahil sa kinukulit nila yung mag-asawa. Pati na rin ako, sabi ko na lang dahil sa pakikisama. Ayun nga, nagsipwestuhan na kami para simulan ng inuman. Napalingon ako sa asawa ng client ko. May kinuha siyang itak, nakatamtaman lang ang haba. At gumawa ng sausawan na toyo na may lemon pero yung mga kasama namin sa inuman, ang sabi, mas masarap daw kung ang sausawan na gagamitin ko ay yung dala nilang parang binuro na maliit na isda. Ginamos tawag sa amin. Pero bigla nagsalita yung client ko na sa toyo nga lang daw ako nasanay dahil nga laking bayan ako. Kumuha si client ng disposable glass at binigyan ako para may sarili akong tagayan. At inagaw ng asawa niya yung tuba para daw siya na raw ang tanggero. Nang nangangalahati na kami sa isang galon ng tuba, nagpaalam na akong umakyat para matulog at sinamahan ako ni client para kunin din ang gagamitin kong unan at kumot. Sabay sabi sa akin na, Sir, may tubig doon sa lamesa, nasa baso. Inumin mo ang kalahati at ipangmumog mo ang natira. Para nga daw mawala ang lansa ng pulutan namin. So ginawa ko yun. Pagkamumog ko, bigla akong nasuka at laking gulat ko nung nakita ko yung suka ko na parang maliit na isda na parang buhay na pilit lumalangoy. Dali-dali akong umakyat tapos sinabi ko sa client ko ang nakita ko. Parang di na nagtaka o nagulat si client.
Tapos sinabi niya sa akin na, "Sir, maniwala ka. Totoo ang mga aswang. Dahil sa lugar na to, presensya ng mga aswang ang nananaig." Bigla na lang nangilabot ang balahibo ko. "Oo sir, mga aswang nga sila. Pero hanggat hindi ka gumagawa ng ikagagalit nila, hindi ka nila gagalawin. Ang problema lang, yung 2 babae na nakita mo sa waiting shed kanina na nagbubulungan, gusto kang mapangasawa at gusto kang hawaan ng pagiging aswang para hindi ka na rin makalabas sa lugar na to." Matapos sabihin ng client ko yung tungkol sa aswang at sa plano ng 2 babae sa waiting shed, hindi na ako mapakali. Nanginginig pa rin yung kamay ko habang pinupunasan ko yung pawis ko sa noo. Halos hindi ako makapaniwala. Tiningnan ko siya. "Ate, seryoso ka ba? Paano mo nalaman yan?" Tanong ko, pero ang sagot niya lang sa akin ay isang tipid ng ngiti at pagkatapos sabay sabing, "Sir, matagal na kami nakatira dito. Alam na namin kung paano sila gumalaw." Tumayo siya at kinuha yung baso ng tubig na hinanda niya kanina. "Sir, matulog ka na. Huwag kang mag-alala. Nandito kami ng asawa ko. Basta sundin mo lang yung sinabi ko. Huwag kang lalabas kahit anong marinig mo mamaya." Tinunguan ko lang siya kahit kabado na ako. Pero sa loob-loob ko, gusto ko nang umuwi. Kaso nga lang, paano? Wala pa ring pump boat at gabing-gabi na. Nagpatay na sila ng ilaw sa baba at umakyat na rin ako sa kwarto na ipinahiram nila. Maliit lang yung kwarto. May isang banig sa sahig, unan at manipis na kumot. May maliit na bintana sa gilid pero sarado na yun at natatakpan ng manipis na tela. Hiniga ko na ang sarili ko pero hindi ako makatulog. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko yung mga nangyari. Yung mata sa CR, yung bulungan sa pantalan at yung sinabi ng client ko tungkol sa 2 babae. Gusto ko sanang tawagin yung manager ko pero brown out pa rin at lobat na rin yung cellphone ko. Bandang 10:00 na siguro nang marinig ko yung unang tunog. Parang mahinang hagikhik mula sa labas ng bahay. Napatigil ako sa paghinga at dahan-dahang inilapit yung tenga ko sa dingding. Narinig ko ulit. Mas malinaw na hagikhik pero parang may halong bulong. Bumilis yung tibok ng puso ko. Baka hangin lang, sabi ko sa sarili ko. Pero nung tumingin ako sa bintana, napansin ko yung tela na nakasabit doon na gumagalaw kahit walang hangin. Biglang may kumatok sa pintuan ng kwarto ko. Mahina lang pero sapat na para mapatalon ako. "Sir, gising ka pa ba?" Boses ng asawa ng client ko. Medyo bumaba yung kaba ko ng konti. Pero nagtaka ako kung bakit siya nandito. Binuksan ko yung pinto at nakita ko siyang nakatayo doon. May dalang maliit na garapon ng asin at kutsilyo. Yung tip ay pula na parang may mantsa. "Sir, kunin mo to. Ilagay mo yung asin sa paligid ng banig mo. Tapos itago mo yung kutsilyo sa ilalim ng unan mo. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari," sabi niya sa seryosong tono. Tinanguan ko lang siya kahit hindi ko na maintindihan yung nangyayari. Ginawa ko yung sinabi niya. Binuksan ko yung garapon at hinintay ko siyang makaalis bago ko simulang ikalat yung asin sa paligid ng banig ko. Habang ginagawa ko yun, narinig ko ulit yung hagikhik. Pero ngayon, parang mas malapit na. Tumingin ako sa bintana at doon nakita ko 2 anino na parang nakatayo sa labas. Matangkad, payat at yung isa parang may mahabang buhok na umaalon kahit wala namang hangin. Napaatras ako at napahawak sa kutsilyo na itinago ko sa ilalim ng unan. Biglang tumahimik. Walang tunog, walang hagikihik, walang bulong. Pero yung katahimikan na yun, mas nakakatakot. Para bang may hinihintay sila. Hinihintay ko rin. Hindi ko alam kung ano. Pero hindi ko maalis yung pakiramdam na may nanonood sa akin. Mga ilang minuto pa, narinig ko yung mahinang kaluskos mula sa labas ng bintana. Dahan-dahang gumalaw yung tela at sumilip yung isang mata. Matang pula, makinang at nakatingin ng diretso sa akin. Napasigaw ako at napaatras hanggang sa tumama na yung likod ko sa dingding. Nanginginig na hinawakan ko yung kutsilyo at itinuto ko sa direksyon ng bintana.
Tumigil ka! Huwag kang lalapit! Sigaw ko kahit hindi ko alam kung may maririnig ba ako. Biglang nawala yung mata at narinig ko yung mabilis na yabag papalayo. Pero hindi pa tapos. May naririnig akong mahinang tawanan mula sa baba ng bahay, kasabay ng tunog ng pump boat na parang ini-start yung makina. Dali-dali akong bumaba, dala-dala yung kutsilyo. Nakita ko yung client ko at yung asawa niya, parehong nakatayo sa sala, nakatingin sa pinto. "Sir, handa ka nang umalis?" Tanong ng client ko. Napakunot yung noo ko. "Hindi ba sira yung pump boat?" Tanong ko. Ngumiti siya, pero yung ngiti niya parang may ibang kahulugan. "Naayos na kanina habang natutulog ka. Tara na, bago sila bumalik." Hindi ko na hinintay yung susunod niyang sasabihin. Kinuha ko yung gamit ko at sumakay kami sa pump boat. Habang papalayo na kami sa isla, tumingin ako pabalik. Nakita ko yung dalawang babae sa pantalan, nakatayo, nakatingin sa amin. Pero hindi na sila tao. Yung mga mata nila, pula at nagniningning. At yung isa, parang unti-unting nagbabago ng anyo. Naging matangkad at payat na nilalang na may mahabang kuko. Nang makarating kami sa bayan, nagpasalamat ako sa client ko at mabilis na bumalik sa amin. Pero hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yung nangyari. At yung kutsilyong ibinigay sa akin, dinala ko pa rin yun hanggang sa bahay. Kasi kahit tapos na yung biyahe, pakiramdam ko may sumusunod pa rin sa akin. Magandang gabi po sa lahat. May ikikwento lang po ako sa inyo na naranasan ko ngayong high school at nangyari po ito sa aming banyo sa paaralan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Leia. Ang room po kasi namin ay malapit lang sa banyo, kaya hindi na kami mahihirapan. Sakto po napapasok na ako sa paaralan at magsisimula na ang flag ceremony at lahat ng mga kaklase ko ay nasa labas na ng ceremonial ground at ako na lamang ang mag-isa doon. Sakto ay dumaan ako sa banyo kung saan malapit lang sa room namin. Hindi ko alam kung bakit pero parang biglang lumakas yung hangin samantalang ang init-init na mga oras na yun. Habang papunta ako sa room namin para ilagay yung bag ko sa upuan at pagkabalik ko ay napadaan ulit ako sa banyo. Biglang may narinig akong boses na hula ko ay nasa 20 taong gulang pataas na babae. Hindi ko alam kung bakit ako napahinto. Kasi may umiiyak noong lumapit ako doon. Dahan-dahan ay wala naman ako nakikitang tao doon sa banyo. Kaya umalis na lang ako at pumunta na sa ceremonial ground. Pagkatapos ng flag ceremony ay dali-dali ko itong sinabi sa mga kaklase ko. Hanggang sa tinawanan lang nila ako. At sabi nila, gumagawa lang daw ako ng kwento. Kaya hindi na lang ako kumibo pa. Kinahapunan, snack na namin noon. At sakto rin ay nasi-CR na rin ako. Dali-dali na akong pumunta ng CR. Habang nagsi-CR ako ay parang may naririnig na naman akong umiiyak na babae. Parang humihingi ng tulong. Ang sabi niya, "Tulong, tulong, ayoko na, tama na." Sa takot kong yun ay dali-dali akong lumabas at tumakbo sa room namin. At natahimik na akong hinihingal pa dahil sa takot. Hanggang sa napaisip ako na, tulong? Bakit siya humihingi ng tulong? Ano bang nangyari sa kanya? Na-rape kaya siya ng isang lalaki at pinatay? Ano ba to? Gulong-gulo na ako pero baka tama nga ang hinala ko. Naginahasa at pinatay siya sa banyo. Kaya siya nagpaparamdam at humingi ng tulong para sa kanyang hustisya. Uwian na namin noon at hindi ko pa din makalimutan yung nangyari. Araw na naman ng pasok ay agad-agad akong pumunta sa banyo para magsindi ng kandila at ipagdasal yung babae na namatay. Kung naririto man po kayo, sana mahanap nyo na po ang hustisya at para maging tahimik na rin at maayos ang iyong kaluluwa. Dasal ko sa kanya. Hanggang sa nabalita na nahuli na yung gumahasa at pumatay sa babae doon sa naturang banyo. Hindi na po siya ngayon nagpaparamdam sa akin at sana po nasa maayos at tahimik na ang kanyang kaluluwa. Salamat po and God bless. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko lang po i-share sa inyo tong kwento ko. This happened siguro 2 years ago. I was 11 years old that time.
Gabi na noon, nasa bandang 10 PM siguro. Gising pa kami ng family ko kasi meron silang inaayos sa may bandang pader. Habang kami naman ng kapatid ko ay nasa taas na. 3 po pala kaming magkakapatid at ako ang panganay. So ito na nga, before ako umakyat at sumunod sa mga kapatid ko, I felt something weird. Naguhugas ako ng kamay noon. Yung pintuan nakabukas. Sa tapat kasi namin may bakanting bahay na sobrang tagal nang walang nakatira. So basically, tinambakan na siya ng mga gamit. Pero merong usap-usapan na may tumira nga daw dyan. So balik tayo sa kwento. While naguhugas ako ng kamay, parang nakakaramdam ako na parang someone was looking at me. Of course, ayoko pakabahin ng sarili ko. Hindi ko nalang pinansin yun. Later on, umakyat na rin ako at pumunta sa kwarto kung nasaan ang mga kapatid ko. Naabutan ko silang nandoon at naglalaro. By the way, yung 2 kong kapatid ay parehas na lalaki. Isang 10 years old at isang 2 years old. At that time nagsa-cellphone na lang ako dahil hindi pa ako inaantok. But I noticed na bukas pa yung bintana. Usually kasi mga alas 8 pa lang ay sinasara na namin yan. Kasi nga takutin kami doon sa kwento, doon sa katapat naming bahay. So nagtapang-tapangan na lang ako. Tumayo ako and sinara ko yung bintana. Tapos bumalik na rin ulit ako sa pagsi-cellphone. Pero napatingin ako sa bintana kasi hindi pa pala fully nakasara. What I mean is, medyo may butas pa rin ng konti. So kita pa rin yung labas. Tatayo na sana ako. Kaso, may napansin akong kamay. Doon pa lang ay kumabog na ng malakas ang puso ko. Kasi nga natatakot ako. At the same time, kinakabahan. Kasi kami lang ng mga kapatid ko ang nasa taas. Hindi ako nakagalaw noon. Tapos nangangatog na talaga ako. Tinititigan ko lang yun hanggang sa makita ko na nakatayo siyang lalaki sa bubong. Tapos malaki ang katawan. Nahinga pa siya ng sobrang lakas. Kaya doon ako natakot mismo. Sa sobrang takot ko, ilang beses akong napasign of the cross at napadasal. Until napansin na ako ng 10 years old kong kapatid. Ito kasi matatakotin din. He noticed me na nagdadasal while sobrang putla sa takot. Hanggang sa tinanong niya ako pero hindi ako sumasagot. Nanatili lang ako nakatingin sa kanya. Hindi ko na kinaya kaya nagdali-dali akong tumayo para bumaba. Sinundan naman nila akong takot na takot din. Bumaba na kaming 3. Nagulat sila nanay kasi sobrang putla ko. Tapos namamawis at kinakabahan. Then I told them what I saw that time. Umakyat noon sila papa pero too late na. Kasi wala na siyang nakita noon. Then after that, hindi na ako makatulog. Sobrang bothered talaga ako noon. Hindi ko alam kung tao ba yun o mamaya ibang nilalang. Sarado ng mga isipan, sigurado na may pagsisisihan. Sa daloy ng mga isipan, siguradong kita ko karunungan. Huwag mo sara at lumata para makita rin to ng iba. Tumatak na sa utak nila, sistema minanipula. Buksan mo na, at lumata. Buksan mo na, at lumata.